Sa oras na maisaayos ang sitwasyon sa Eastern Visayas, rehabilitasyon at pagbibigay ng 10,000 piso na financial assistance sa mga namatayan sa paghagupit ng Bagyong Yolanda ay sisimulan na ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Waywaya Makalma mula sa NDRRMC. Live. Kathy, pagtitiyak ng National Disaster Risk Reduction Management Council na hindi nila iiwanan ang ating mga kababayan sa Kabisayaan. Dahil katuwang nila ito sa pagbuo at pagbangon ng buong Eastern Visayas, partikular na ang Tacloban City na higit na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Katunayan, unti-unti nang nanunumbalik ang ilang establishmento sa lugar. Stable na rin ang supply ng tubig sa Tacloban City. Dahil dito, nasa stage na ng early recovery ang ginagawa ngayon ng pamahalaan. Bumuo ng Task Force Normalization ang ahensya na pangungunahan nila Tacloban Vice Governor Texon Lim at Carlo Loreto ng Leyte. Ngayong linggo ay inaasahan ng magbubukas ang mga bangko sa lugar kagaya ng Land Bank of the Philippines. Ayon naman kay Lieutenant General Roy de Veraturda, ang commander ng AFP Central Command, ang public markets, hardware stores, auto shops, food stands at gasoline station ay nagbukas ngayong araw. Ayon naman kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC, lahat na ng pamilya mula sa liblib na barangay sa Samar at Leyte ay nabigyan na ng relief goods. Kapag nasimulan na nila ang rehabilitasyon, ay posibleng simulan na ng NDRRMC ang 10,000 piso sa bawat pamilya na namatayan at 5,000 piso naman sa mga nagtamo ng sugat. Narito ang ang bahagi ng panayam kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. Casualty update, ang total natin ng namatay ay 3,796. Ang injured, 18,175. At ang missing ay 1,598. Effective today in Tacloban City, a task force on normalization was created. Task force normalization in Leyte is headed by the Vice Governor Carlo Loreto. And in Tacloban City, the task force normalization is headed by the city administrator, Texon Lim. So ang purpose nito ay para mapapabilis ang business activity sa loob ng Tacloban City as well as the province of Leyte. And we would like to announce also that yesterday, yung water ng Tacloban City ay nag-resume na ng normal operations. So wala nang problema ng tubig sa Tacloban City proper at nag-open na yung Tacloban City Water District. Kathy, aminado si Del Rosario na malaki ang naitulong na dumating na ayuda mula sa iba't ibang bansa. Hindi lamang sa relief goods, maging ang kanilang mga assets. Kagaya na lang ng USS George Washington na dumating sa ating bansa na ngayon ay nasa karagatan na ng Eastern Samar. Ang USS George Washington ay 1,092 foot long at ito'y may ospital equipped with 51 hospital beds. Mayroon din runway ang barko. Lula naman ang barko ang 21 Seahawks helicopters. Kahapon mismong nakipagpulong si AFP Chief General Emmanuel Bautista kay Lieutenant General John Whistler, ang Commanding General ng Navy US 3 Marine Expeditionary Force upang makapag-koordina ang pagde-deploy ng assets ng USS George Washington para sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response ng Armed Forces ng Amerika. Ayon naman sa DOH, umabot na sa 31 medical teams mula sa ating bansa ang na-deploy na sa Visayas na umabot sa 358 personnel, habang sa foreign medical team ay umabot sa 41 team na mahigit 6 na nurses, pharmacists at iba pang medical staff. Sa kabuuan, umaabot naman sa 5,000 sundalo ang dineploy ngayon sa Eastern Visayas. Patuloy naman ang pagre-repack dito sa AFP Grandstand sa loob nga ng Campo Aguinaldo para nga sa pagre-repack ng mga relief goods. At
Kathy, nananatili pa rin yung datos as of 6 a.m. kanina ng NDRRMC na umabot nga sa 3,976 na katao o individual ang nasawi dahil sa bagyong Yolanda at karamihan dito ay mula nga sa Region 8. Samantala, Kathy, mahigit isang buwan na nakataas sa red alert status ang NDRRMC at hanggang sa ngayon nga ay hindi pa masabi ni Undersecretary Del Rosario kung kailan nila ito ibababa. Kathy? Maraming salamat, Waywaya Makalma, nag-uulat mula sa NDRRMC.